Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at muli nasa piling natin sa tahanan ng ating patrong si San Jose, ang imahin ng Mahal na Birhen ng Antipolo, upang tayo po ay gabayan, lalo tigit sa panahong ito na kung saan ay kailangan natin mamayani ang kapayapaan at tayo po ay kinakailangan mabigyan ng pagkain sa ating pong paglalakbay. Kaya nga po, Our Lady of Peace and Good Voyage. So, pinakakailangan natin, basic need, pagkain. Yung bang yung, di ba, yung katotohanan na may mga pagkakataon at darating ang panahon na mababaliwala o walang halaga ang kahit anong kayamanan na mayroon ka. Kahit gaano kadami ang pera mo, kahit pa itinago mo ang pera mo, may darating ang panahon na mawawalan niya ng saysay o kaya halaga, no, yung worth. Halimbawa, sabihin natin, yung 1,000 mo, wala yan. Baka nga maging pangsiga lang yan pagdating ng araw. Pag nagkaroon tayo ng krisis, wala yan. Ang kailangan lang natin, pagkain. Unless kaya mong kainin yung pera, yung papel, o yung coins, pero wala, pagkain lang. Kaya nga ngayon din, pinapaalala ulit sa atin sa ika-4 na araw na naririnig na natin itong sinasabi ni Kristo, "Ako ang tinapay ng buhay." At maganda rin, no, na sana makita niyo yung biyaya. No? Sabi ko nitong mga nakalipas na araw, sa dami ng tao dito sa Gagalangin, iilan lang tayo dito. Pero maramdaman mo sana, ikaw na narito o maging yung mga nasa online, dahil nandito tayo sa panahon na digital tayo, may mga lugar na hindi makapagsimba, may mga lugar na walang simbahan, tayo ay may biyayang natatanggap. No? Sabi nga, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. So kaya tayo naririto, pero mo, sa dami ng tao sa kapitbahayan ninyo,
Pero ikaw ang naririto, maramdaman mo sana yung biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na makarating ka dito para matuto, para turuan ng ating Panginoong Hesukristo at itinuturo ni Kristo ngayon sa atin na ang pinakamahalaga na bagay na dapat mayroon tayo yung komunyon, yung katawan ni Kristo na ibinibigay sa atin sa tuwing tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa. Yung mga, di ba, yung iba tulog pa hanggang ngayon. Yung iba naman, abala na sa paghahanda sa pagpasok. Kaya, di ba, yung isang biyaya na nandito ka. Nandito tayo, nagising pa tayo. Isang biyaya na naririto ka, kung kaya't napakahalaga na tumanggap ka ng katawan ni Kristo. Kasi ito ang magiging baon natin, ito ang magiging kalakasan natin patungo sa kabilang buhay. Di ko po alam kung gaano kahirap, gaano katagal ang magbiyahe patungo sa kabilang buhay. Pero sinasabi ni Kristo, ito ang kakailanganin natin. Sa pagbabiyahe natin, no, para maging mabuti ang ating pagbabiyahe tungo sa kabilang buhay, tiyakin natin na mayroon tayong sapat na sustansyang natatanggap mula sa Eucharistia. Amen? Thank you.